Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Matches Chapter 54. Grabe naman yung player na may pulang buhok na iyon. Tao pa ba ang player na iyon? Namamanghang wika ng isang sports analyst habang nakatingin ito kay Sakuragi. Ngayon lang ako nakakita ng player na kayang tumakbo ng napakabilis at parang hindi napapagod at nauubusan ng stamina. Talo pa ng player na ito ang mga NBA player dahil sa bilis at liksi ng player na ito. Wika naman ng isang NBA scout habang nakatingin kay Sakuragi. Nasa panig na nga ng Toyama Tigers ang ball position. At dahan-dahang idinidribble ni Adams ang bola palabas ng Kanagawa court. May higpit na depensa naman ang ipinamalas ni Togashi kay Adams. Gustuhin mang tumawag ng timeout ni Coach Sasaki, ngunit hindi niya magawa sapagkat wala siyang maisip na magandang taktika para pigilan ang magandang depensa ng Kanagawa Rising Sun. Pagkarating ni Adams sa kanilang court ay walang pag-alinlangan nitong itinira ang bola mula sa tres at hindi iyon inaasahan ni Togashi. At ang bola ay tumalbog na lang ng 2 beses sa ring. Pagkatapos ay pumasok ang bola sa ring, kaya naman puntos para sa kupunan ng Toyama Tigers. Ang score ay 37-28. 6 minutes and 5 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Hayos sinaswerte pa rin ang Toyama Tigers sa pagkakataong ito. Napapangising wika ni Mito habang nakaupo at nakatingin sa gitna ng court. Kung naabot iyon ng hintuturo ko ay hindi papasok ang tira mong iyon, pero pasalamat ka na lang dahil hindi nangyari iyon. Napapangising wika ni Togashi kay Adams pagkatapos ay bigla itong nag-crossover pakanan at hindi iyon inaasahan ni Adams, kung kaya't naiwanan niya si Togashi. Si Adams, mukhang nagkamali kami ng team na binangga dahil hindi ko inakala na ganito pala kalakas ang team ng Kanagawa Rising Sun. Wika ni Coach Sasaki sa kanyang sarili habang pinanonood nito ang kanyang mga manlalaro. Pagkarating nga ni Togashi sa half court ay ipinasa kaagad nito ang bola kay Zen. Pagkasalungan ni Zen sa bola ay inatake nito ang depensa ni Yamada, sabay tira nito ng jump shot at pasok ang tirang iyon ni Zen. Kaya naman puntos para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 39-28. 5 minutes and 35 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Tama na ang laro. Seryosohin ba natin ang labang ito? Wika ni Sakuragi sa kanyang mga kakampi. At sa pagpapatuloy ng laro ay hinigpitan ng Kanagawa Rising Sun ang depensa nila sa kupunan ng Toyama Tigers. Pagkarating ni Adam sa loob ng painted area ay pumukol kaagad ito ng jump shot. Ngunit mabilis na na-block ni Togashi ang tira nito at ang bola ay mabilis namang nakuha ni Rukawa. Sabay pasa nito ng bola kay Sawakita. Naito, ano pang tinutunganga mo riyan? Habuli mo si Sakuragi, sigaw ni Coach Sasaki kay Naito. Sa pagkakataong iyon ay nagulat na lang ang mga manonood nang makita nilang naroon na si Sakuragi sa free throw line ng kanilang court. Sakuragi, saluhin mo! Wika ni Sawakita kay Sakuragi
Sabay balibag dito ng bola patungo sa ating henyo. Tagumpay namang nasalo ni Sakuragi ang bola at mula sa free throw line ay tumalon ang ating henyo sabay dakdak nito ng bola sa ring. Ikinamangha naman ng mga manonood ang kanilang nasaksihan, samantalang sina Naito at ang buong kupunan ng Toyama Tigers ay natulala na lamang sa ginawa ni Sakuragi. At dahil sa free throw slam dunk Sakuragi ay dagdag puntos na naman para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 41-28. 5 minutes and 10 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. At ang ginawa ng ating henyo ay nagpatahimik sa mga manonood na nasa loob ng Kanagawa Gymnasium. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay muling umingay ang buong Kanagawa Gymnasium dahil sa ginawa ni Sakuragi. Samantalang takot at kaba naman ang naramdaman ng mga manlalaro ng Toyama Tigers kay Sakuragi. Adams, Bugok, Yamada, Kulukoy, Sawate, Gunggong. Nasaan na yung sinasabi nilang 20 points daw ang nagagawa nyo kada game? Totoo ba iyon? Hindi naman yata eh. Para kasing hindi naman totoo yung nasagap kong balita dahil ang tingin ko sa inyo ay mga langaw at mahihinang nilalang. Pang-iinsultong wika ni Sakuragi kina Adams, Yamada at Sawate. Ikinapikon naman ng tatlo ang kanilang narinig. Ngayon nyo ipakita sa akin ang angas ninyong tatlo at ipapakita ko naman sa inyo ang bangis ng isang unbeatable basketball player. Dugtong pa ni Sakuragi sa kanyang sinabi. Ikinagulat naman ng lahat ang kanilang narinig maliban kay Mira. Ano raw? Unbeatable basketball player? Anong ibig sabihin ng player na may pulang buhok na iyan? Nagtatakang tanong ng mga manonood sa kanilang sarili. Habang nakatingin ang mga ito kay Sakuragi, maya-maya ay nagpatuloy na ang laro at dahan-dahang idri-dribble ni Adams ang bola palabas ng Kanagawa court. Ano ba naman itong player na ito? Parang linta kung makadikit sa akin. Naiinis na wika ni Adams kay Togashi. Ano na, Adams? Atake na! Panghahamon ni Togashi kay Adams. Sinunod naman ni Adams ang sinabi ni Togashi. At bigla itong nag-crossover pa kanan. Ngunit sa halip na malusutan ni Adams ang depensa ni Togashi, ay nabitawan nito ang bola. Kaya naman mabilis na nakuha ni Togashi ang bola, sabay pasa nito kay Zen. Pagkasalungan ni Zen sa bola, ay ibinalibag na naman nito ang bola kay Sawakita na nasa pagkakataong iyon ay nakatayo sa gitna ng court. Pagkasalo ni Sawakita sa bola, ay umatake kaagad ito sa basket, sabay tira nito ng slam dunk. Kaya naman puntos muli para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 43-28. 4 minutes and 50 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Mukhang wala na ito. Hindi na mapipigilan ng Toyama Tigers ang opensa ng Kanagawa Rising Sun dahil unti-unti nang nagbabago ang laro ng Kanagawa. Wika ni Utsumi habang pinanonood ang laban. Nasa panig na muli ang Toyama Tigers ang ball position at mabilis na idri-dribble ni Adams ang bola. Pagkarating ni Adams sa kanilang court ay pumukol kaagad ito ng tres, ngunit mabilis iyong na-block ni Togashi ang kanyang tira at ang bola ay mabilis na nakuha ni Rukawa, sabay dribble nito ng mabilis pabalik sa kanilang court. Team, pigilan ninyo si Rukawa! I-double team ninyo siya at huwag niyong hahayaang makapuntos! Sigaw ni Coach Sasaki sa kanyang mga manlalaro. Sa pagkakataong iyon
ay mabilis na hinabol ni na Adams, Yamada, Naito, Shirokawa. Naabutan naman nila Shirokawa at pinalibutan. Napangisi naman Shirokawa sa ginawa ng tatlo. Sabay hagis nito ng bola patungo sa ring. Maya-maya ay mabilis na tumakbo si Sakuragi patungo sa kanilang court. Mga idol, please like and comment naman dyan para ganahan tayo sa pag-upload. Maraming salamat po. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating ia-upload. Maraming salamat po.